palihog manglikod. Once again, mayong buntag sa tanan. Adlaw o Domingo, ug iya kini si Ginoo, it's time for us as a ministers nga atong gianda mga atong kaugalingon sa pagdungog sa pulong sa Ginoo, labi na ang gitawag nato nga ebanghelyo. Atong hibaw-an nga ang pulong sa Ginoo applicable sa tanan nga sitwasyon or setting. The Word of God, the principle of God from His Word, mukros kini sa gitawag nato nga every culture. But our obedience diha sa iyang pulong and God-ordained authority will set us free. Isip mga katawhan sa Ginoo, we failed miserably. Kay mas nadugog na to ang tingog sa kalibutan o tingog sa atong kaaway. Tingog the voice of defeat and the voice of failure. Rather than mamati ta sa tingog sa Ginoo o sa mga tao sa gitawag niyang instituted authority, tingog sa obispo, tingog sa pare, o tingog sa dikon. This is how important, labi na kitang mga alagad sa Ginoo, that always commune in the presence of God in our lives. In Hebrews chapter 4 verse 12, kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik nga mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duway suwab, mudulot kini hangtod sa kinahanglan sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit, diin nag-abot ang lutahan o kauyukan, nag-usisa kini sa mga tinguha o huna-huna sa tao. The Word of God is sharper. In John chapter 1, verse 1 to 4. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sukad pagay sinugdan ang pulong uban sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nagbuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha ang pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi, maong kahayag sa mga tao. Pinaagi, verse 3, kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nagbuhat nga dili pinaagi kaniya. People become rich. God allows it. Pero usahay, kuhaon nila ang ilang kinabuhi. Magsuicide, magpusil sa ilang tagsa-tagsa kaugalingon. And yet, why? The question is the presence of God in our lives. Usahay natin gitawag nga failure. Nga mo iskapo ta sa tagsa-tagsa nga sitwasyon. The things that seems difficult. Lisod nga panahon. Nga parihata kang Jonah nga gitukob sa dako nga isda. Ang isda naga-represent ni para sa kang Jonah nga gitukob. Problema, kapobrehon, mga sakit. Makita nato, we wonder why young people today
engaged sa druga, early marriages, pregnancy, nawala na ang pagka-virgin. Why? Because we are not submitted to God-appointed authority. Di magutam konsulta kay hibaw na tago kung sa itubag. Agad magpatuyang lang ta sa atong kaugalingon. In other words, mga gahi taong ulo. In Romans chapter 13, verse 1, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga ana sa kagamahanan kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios o ang mga kagamahanan aron gipahimutan sa Dios. Para sa mga batan-on karong adlaw o sa ebanghelyo, to the young people today, ang imong amhan, ang imong inahan is God's anointed authority. Amin ba ta, anak? O batan-on? In Ephesians chapter 6, verse 1 and 3, mga anak sanglit, mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan. Verse 2, ang unang sugong ay adunay saad mao kini, tahura ang imong amahan o ginahan, o kini ang saad. Verse 3, aron ka mabulahan o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Dapat sa mga batanon makita ninyo unsa ang otoridad sa inyong kinabuhi. Now in Colossians chapter 3 verse 20, mga anak, magmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Amin ba ta, anak? Pero magpasupilon ta. Kung gusto nato nga mahimuot ang Dios kanato, then kinahanglan ta nga magmasinugtanon. Sa English, children, obey your parents in all things, for this is the will pleasing to the Lord. Gibasa nato ganiya kinabuhi ni Jonah. Tanaw nato ang iyang kinabuhi. Makita nato sa Jonah verse 1, 1 to 3. Usa ka adlaw ni ana ang Ginoo miingon kang Hunas nga anak niya may tay. Verse 2, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe od badlunga ang katawhan dito kay nasayran ko nga hilabilhan sila kadautan. Verse 3, apan inay moadto si Hunas sa Ninibe, nagpadulong hinuon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Hupa og dito may barko paingon sa Tarsis. Mibayad siya sa iyang pliti o misakay aron mahilayo sa Ginoo. Jonah flee to Tarsus from the presence of God. Now remember this, when we are disobedient, we are not in the presence of God. Wala dihang presensya sa Ginoo sa inyong kinabuhi, then failure comes. Sa atong kapakyasan, we attempt to escape the things that seems difficult. The result of disobedience, muning nahitabo kang Hunas. The effect of disobedience to God and instituted authority. Ang resulta ni ini, mag-rebelde ta. Even innocent will be harmed.
It affects other people if we are disobedience and rebellion sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. How the authority of God manifested. Unsaon pag-manifest ang otoridad sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi nga makita? By our submission to God and to its leaders. Diri wala ta magtudlo og dautan. Nagbadlong lang ta sa mga dautan nga dili maayo angay badlongon. Amin ba ta ana? Nganong mahadlok na ta? Our submission to God and to our leaders. How? Ang atong commitment to the church and to our leaders mo ni atong gitawag gabantayan. Mo ning ginatudlo sa ebanghelyo. Good news sa atong ebanghelyo. The good news of Jesus brings new life and freedom. Amin ba ana? Naghatag niya og kinabuhi, dili kamatayon, og kagawasan. The word gospel literally means good news of Jesus Christ. Nga nahatag og bago nga kinabuhi og kagawasan, iyan ang gibuntog. Kung kita naggapos sa mga sitwasyon, naggapos sa mga problema, naggapos sa atong mga bisyo, pinaagi sa iyang kamatayon on the cross para sa tanan natong mga sala. Amin ba ta na? O ang iyang pagkabanhaw, naghatag nato sa kinabuhing walay katapusan diha sa himaya samahan nga tua sa langit. Kung namati ito sa pulong sa Ginoo, ang ebanghelyo puno sa gahom, ang ebanghelyo merciful, Word of God, nga karon atong nadungog. Especially ang sitwasyon sa kalibutan. COVID-19, sige lang og taas. Kausahay mga tao, gisipon lang gamay, COVID ritso. Sa guhilanat, basta mo ito ka sa ospital, COVID, gina ritso. Huwag hinimaw ang ospital karon kung dili mang COVID. Tingala ka, basko kayo, gisipon, COVID. Natural na i-diferensya ang atong tagsatag sa kalawas. Kaya makita na ito karong uso. Di ba? Uso sipon, uso hilanat, uso ubo. Amon ta padulong. Kaya katawhan usugot sa niya. Okay, rabitaw na kay uso. Mo ba nag-isulti sa Ginoo? Uso? Basahan Psalms 91. Walay sakit nga makaduol sa inyong panimalay. Amin ba ta ana? Useless lang na kung di nato ibutang sa atong kasing-kasing. Useless lang na kung di ta no weapon formed against us shall prosper. No sickness and diseases in the name of Jesus will affect me. Usay na apektuhan tang ano? Without the Word of God. Wala ta musalig sa pulong sa Ginoo. Nagduha-duha ta. Kung sa English pa, nag-2 by 2. Sa ako nagingon, the gospel is all powerful and all merciful Word of God for us today. Especially sa tagsatag sa nga sitwasyon na iniyang kalibutan. The Word of God, ang pulong sa Ginoo, ang Ebanghelyo, is a life-giving Word
Na akan ay gitawag na ito nga supernatural for us to change and transform and bring freedom. Na ay supernatural. Ang gawin sa Ginoo na ay supernatural nga di usahay na ito masamtan. Bahin sa ka, ayuhan. Na ay gitawag na ito nga supernatural healing for those who accept it. Amen? Kung mabasa gihapon na ito, nag-ingon ang Espiritu sa Ginoo, aniya kanako, gidihugan ako. Niya aron pagsangyaw sa may balita ngadto sa mga mus, gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaon sa mga buta o paggawas sa mga dinaog-daog. The same with us. When we are baptized, we receive the Holy Spirit. Amen ba taana? But can we claim? Are we honest enough that we receive the Holy Spirit? Pareha sa gingon sa Ginoo. We can claim that. Gidihugan. The same with us, gidihugan ta, nadawat na to ang Espiritu sa Ginoo during baptism. Sa ako nagingon, the Word of God has a supernatural to change, transform, o maghatag ka nato o kagawasan. O kaayuhan, healing for those who accept it as a living Word of God. In Hebrews 4:12, akong basahon na otro. Kay ang pulong sa Dios buhi o abtik nga mas hait pa sa bisan unsang espada nga adviswal. Mudulit kini hangtod sa kinahanglanan sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o hunahuna sa kasing-kasing sa tao. The question today, are we hungry for God's word of truth and mercy? Love and forgiveness. Kining unforgiveness, sige ta dala-dala, dani, daghang kay mga tao, dani nga pila na katuig, di niya kalimtan. Nagpasaylo lagi. Pero naay apan. Nagpasaylo na to sa Ginoong Jesucristo, nabay apan? Nag-ingon ba siya na, katunga ra sa akong pasayloon, katunga, ayat na lang. No condition set. Gusto ba na to nga to grow in the knowledge of God kung unsa ang naakumplisar sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Si Jesus naging istorya ni atong unang panahon sa mga apostoles o sa mga disipulo. The same word for us today. He comes to bring healing and restoration, pardon, and freedom for all oppressed of sin, despair, hopelessness, and destruction. Muna gidala ni Jesus, kaayuhan and restoration, pardon and freedom for all oppressed of sin, despair, hopelessness, and resurrection and destruction. Ato pa ning gihimo ani duol ta diha sa tiilan sa Ginoo. Right now, nagtuo ba ta sa iyang pulong with expectant faith and trust? Na ba tayo pagsalig
o pagtuo or pagduha-duha and indifference. Ato ni hinumduman, pamati mo pag-ayo ka na. God will not refuse to pour out His Spirit on all of us. Dili tayo refuse sa Ginoo. Nga ibubo niya ang iyang balaang Espiritu kanatong tanan na nagsalig diha kaniya. Right now, ask the Lord Jesus to renew the joy of the gospel. Pag maghahatag ka na ito o kagawasan to live each day with trusting, faith, joyful hope, and fervent love. The gift of the Holy Spirit hatag kani kanato to bring us truth and abundant life. Sige nagsulti ang Ginoo. Kasi sa excitement man, be born again, he cannot see the kingdom of God. Pero ka maayo na ito nga pagbubuhaton is our obedience before God. Amin ba taana? Ang atong pagsunod diha kaniya. Naata sa kapobrehon. What's the solution sa atong kapobrehon? Mamaming Ginoo nga mamilyonaryo ta. But giving our tithes and offering bastante kayo na sa atong tagsa-tagsa kang ginamuhi. Amin ba taana? Dili kay maghatag ka karon og tithe ugma nanay kay. No, it is a process. Pagtanong hantod mamunga dili ta muundang. Kaya this is what happening in this church. Kini nga simbahan wala nimo fail sa paghatag sa tithe of offerings dito sa kataas-taasan sa atong mahal nga patriarka. Usahay ka magdumili ta paghatag. Basig unsaon na lang kwarto na kay labot ana. Kaya kana imong gihatag gumato ng impierno na to sa kasi impierno sunod-sunod na lang ka dito. Leave it to God, the people who are responsible for it. Ayaw na pagkonsumisyon ana. Kaya isa pa ang ikapulo, dili na imo, iya gina sa Ginoo. Gihatag na sa imo para na kay itanong. Ang most of us mga gahay gitagulo. Agun usahay nata si gitawag nga lisod kaayo ang kinabuhi. And ask yourself, nganong lisod man? Why? Wala magpasagad ang si Ginoo. It is our obedience and faithfulness according to the gospel that will bring us to what we call abundant life. Physical, spiritual, material nga mga butang i-provide na sa Ginoo kanato para sa atong tagsa-tagsa kapamilya. The gift of the Holy Spirit will bring us kamatuoran, freedom, kagawasan, and abundant life. Kagawasan sa dili paghatag. Kagawasan sa atong pagkalaog. Kinahanglan nga ato nang i-release kung naatay itanong, naagid tayo anihon. Always listen to the gospel. The good news of God. Dili lang parang kanato o dili parang para usab sa uban. Amen ba tanan? Gihangyo tanan sa pagpanindog.